Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, siya ang nagtatakda ng anuman sa lupa. Mga bagay na nilikha niya'y walang saksi ang tao. Bagay na nakita ng mata, walang nakabatid ni sinuman. Maliban siya ang nakababatid at sadyang nagtala at nagbigay, nagbahagi. Subalit ang taong nakikinabang, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kapag may katauhan na nagwawala, nagsisisigaw, nagmumura, at parang sa palagay ng kapwa nila'y hindi alam ang sasabihin, baliw iyang tao na yan. O kaya naman ay kapag nalilisik ang mata na nagsasabi kung ano-ano at nananakit ng kapwa niya. Sasabihin, inaalihan eka iyan ng masamang espiritu. Subalit ang hindi alam ng tao, kapag masama ang iniisip niya, kahit tahimik lang siya, inaalihan siya ng masamang espiritu. Hindi lamang yaong mga nagsisisigaw, yaong mga nagmumura, ang inaalihan ng masamang espiritu. Yaong taong tahimik na walang kibong, ngunit ang isip niya ay kay sama, na sa paghahari siya ng masamang espiritu. Yaong taong nagpupuyos ang damdamin na hindi niya maisiwalat, hindi niya maibigkas, siya nananahimik, pinaghaharian siya ng masamang espiritu. Yaong mga wala namang ginagawa ang kapwa niya sa kanya, iniisip niya kung ano-ano, pinaghaharian siya ng masamang espiritu. Dapat siyang makalaya. Hindi lamang ang mga nagsusumigaw, hindi lamang ang nasabing, naku eka, lumaki ang tiyan niya eka, siguro eka'y may masamang espiritu sa kanya. Yung nagpupuyos ang damdamin, halos magputok ang butsi, inaalihan ng masamang espiritu. Paano kaya ito malalaman ng tao kung hindi susuriin? Paano kaya ito matatanto ng tao kung ayaw niyang alamin? Paano kaya mababatid ng tao ang kanyang ginagawa kung sa oras na yaoy hindi niya alam, pagkat ang nananaig sa kanya'y galit po, tinanakit pagdaramdam. Kaya't ang tao, ang nais ng Ama, baguhin ang isipan, baguhin ang kalooban, baguhin ang pananaw, baguhin ang kagustuhan, upang ang maghari yung kanyang kabutihan. Pananaw kung papaano mapapabuti pa ang kapwa mo, hindi lamang ikaw bilang sarili mo. Pananaw kung papaano higit mong magagawa ang kalooban ng Ama, hindi ang gusto mo'y kalooban mo lamang ang manguna. Pananaw na kung papaano ang mithiin ng Ama'y masunod mo at maganap sa buhay mo ito. Lahat ay kayang tantuin ng tao kung may sentido ko mo na ginagamit at magninilay. Subalit, kung walang pagninilay at patuloy ang ginagawa na ang akalay siya'y tama, wala siyang masasabing mali ang gawa niya. Ngunit ang Amang nakasasaksit, nakasisilay ng lahat, batid ang laman ng isip, batid ang laman ng dibdib, batid ang lahat ng mga gawa ng tao sa lupa. Kaya talina mga minamahal ko, magnilay, magbulay. Ikaw ba ay may gayong pag-uugali? At sa oras na ito'y gayon ba laman ang isip mo? Nalilito ka? Nagugulumihanan? Nag-aalinlangan? Hindi mo alam ang gagawin? Nasa paghahari ka ng masamang pag-iisip. Yaon ay ang masamang espiritu. Subalit mula ba kanina'y patag ka lamang dyan? Kontento at kampante ka, masaya kang nakikinig sa mga bahagi ng kapwa mo? Kinatutuwa mo ba ang mga salita ng kapwa mo tao, lahat ng nagbahagi, nagalak ang puso mo?
Hindi ba naman tinangi ng isip mo kung sino lang ang gusto mong magturan sa harapan? Nasa mabuting espiritu ka. Taglay mo ay ang banal na espiritu. Sapagkat, hindi naman tatayo ang kapwa mo sa gitnang ito para magmagaling ng magsumigaw kung wala siyang nararamdaman na pag-aalab sa kalooban ng Ama. Kaya, kung may pagsusuring ginawa at ang pagsusuri ay yaong kabutihan ang naghari, natanto ang kalooban ng Ama, ang nais niya pala, ano ang karunungan mo? Ibahagi mo sa kapwa mo. Kung may matututunan sa mga ginagawa mo, mas malamang na ang mabuti ang natupad kaysa ang masama. Ano ang magagawa mo? Ano ang kakayahan mo? Pinakita ba sa patnubay ng Ama para may matutunan at may maibahagi ka sa kapwa mo? Hindi sarili mo ang sinunod mo, kundi siya. Kaya't ang layon at nasa niya, anak, ipagpatuloy mo pang higit ang ginagawa mo kapagkat ako'y nalulugod sa iyo. At ang bawat tumutupad ba walang ninanasa kundi ang kalugdan at malugod ang Ama? Hindi ninanasa ang kalooban nila at kalooban na lamang bilang taong naghahari sa kanila. Yaon ang nais ng Ama. Ang layo niya'y habang nabubuhay ka tao, maghari siya'y manguna pa sa buhay mo. Sa gayon ang bawat araw mo, pakinabang na hindi mo datatanto, siya palang naghahari ganap sa buhay mo. At pawang katotohanan, mga mahal ko, hindi lamang ang mga kumakain ang nabubusog, kundi yaong wala ka mang nakikitang kumakain na bibig at sinusubuan, kung ang puso mo'y naaaliw, busog sa banal na aral. At yaon din ang katotohanan, sa pagkain ba'y naroroon ang iyong galit? Ano ba yan? Bakit ganyan? Ano ba ito? Hindi mabuting espiritu ang nasa sayo. Sapagkat kung ito ay nasa kabutihan, ano man ang nakita mo sa pagdulangan na pasalamatan mo ang Ama. Sapagkat ang wika niya, matuto kang masyahan at makontento, at upang malasap mo ang sarap ng handog ko, sapagkat gaano man kasarap ang hinahain ko, kung wala sa puso mong pangnamnam ng pagmamahal ko, hindi mo malalasahan ang mainam na handog ko. Kaya't ang wika ng Ama, mga anak, matuto kayong magnilay sa bawat ginagawa nyo, upang matanto nyo, ako baga ang sa inyo, tsuma sa inyo, o ang aking kalaban na totoo. Sumayin yung kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Inyong pakinggan mula kay Lucas. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita ng mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang kaharian ng bawat nahahati sa magkalabang, pangkat, at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Di nila naunawaan ang salitang yaon.
Kung siyang pinaparatangan na gawa ng prinsipe ng mga demonyo, na siya ay kasama ni Beelzebul, paano niyang mapapalayas yung kakampi niya? At bakit palalayasin niya? Ngunit, nang tanungin silang bakit niyo nagagawa ang ganyan, sino naman ang nagbigay sa inyo niyan? Yaon ang tao. Nakikita niya yung ginagawang kasama ng kapwa niya, ngunit yung kasamaang nasa kanya hindi niya alam. Kaya't nagpaparatang, nagbibintang. Kaya tuwirang pinakita ang katotohanan ng katotohanan at katotohanan ay katotohanan ay katotohanan sadya. Sapagkat ang nasa katotohanan hindi pumapanig sa masama, kundi laban sa masama. At ang kalooban, ang paghahariin ay ang katotohanan upang magawa ang dapat at sundin ang karapat-dapat. Kaya, paano napapatotohanang kapanalig ka ng Ama? Sumasayo siya. Ang mga gawa mo ba ay ukol sa Kanya? Ano ba ang gusto ng Ama? Palalo ba? Mayabang ba? Kanino itong gawa? Kaya't gayon ang tinanong ng Kristo, sino naman ang nagbigay sa inyo ng gawa niya yung ganyan? Sapagkat batid niya kung anong ginagawa nila. Ngunit sinusuri nila at naghahanap sila ng palatandaan kung papaano ang Kristo ay may paghahari ang Diyos sa Kanya. Ngunit ang di nila nakikita yung mabuting ginagawa niya. Kaya nga, hindi bagat ang magkakaisa sa kabutihan, kapwa nagkakasiyahan, kapwa nagkakagalakan, kapwa nagkakasunduan, kapwa nagkakasiyahan, nagkakasunduan at nagmamabutihan. Kung magkagayon, at gayon ang kanilang nilalaman ng isipan, bakit di nila mabatid ang mabuting ginagampanan? At siyaon ang tao, sumusuri ng may paparatang sa kapwa-tao at may bibintang, ngunit ang sarili niya ayaw niyang suriin. Aya't ang wika ng Ama, kailanman ang prinsipe ng demonyo ay di makikihalo-halo sa banal. Kaya't ang banal ang siyang magpapalaya sa kanilang pagkakalipin upang kamtin nila ang katotohanan at ang bawat inaalipin ng demonyo'y makalaya man din. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't yaong gumusto, yaong nagnasa, hindi niya namamalayan sa kanyang pagkagusto at pagtanggap lamang nakalaya na pala. Subalit yung umaayaw, ngunit gustong-gusto, kailan may hindi makakaayaw ito ng totoo, sapagkat laban sa kanyang isip gusto ng puso niya, kaya't kailangan magkaisa sila. Kaya't ang wika ng Ama, kung ang puso mo'y pinaghaharian ko, ngunit ang isip mo'y demonyo ang laman nito, paanong magkatugma at nagkapanama? Kaya kailangan pares makalaya ang isip mo at damdamin. Sasabihin mong mabuti ang sinasabi mo, ngunit laman ng puso mo'y di mabuti. Kaya't kailangan magkamabutihan ng isip at kalooban mo upang pag-isain ito sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang masama man nakapagsasabi ng mabuti. Sapagkat ang masama man nakagagawa ng mabuti. Ngunit hindi magiging ganap at totoo ang paggawa at pagtupad niya sapagkat may hadlang, may puwang at may bilang. Subalit ang pawang katotohanan, sulong lamang ng sulong, walang tugot, walang poknat, walang humpay, sapagkat walang puwang ang kasamaan sa Kanya. O mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya naman, ang nasisihan, nagagalak sa mga mabubuting aral at mabubuting gawa, hindi nila namamalayan, naluluhang kanilang mga mata sa galak. Nag-uumapaw ang damdamin nila sa kasiyahan, sapagkat ang kanilang pagmamahalay na buhay. Kaya naman, yaong taong mapait ang panlasa, yaong taong may tinik sa puso niya, yaong taong matabang ang pagmamahal, hindi sila maunawaan. At siyaon ang pawang katotohanan,
mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Aanhin mo ang pagiging salitang dapat, ngunit sa puso mo'y hindi kaganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ituloy ang laban. Sinasabi ninyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman nga ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo para sundin ninyo ang mga gawa ni Beelzebul? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan at pamamaraan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ngunit kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nababantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang naagaw. Yaon ang pawang katotohanan. Kung nang dumating sa iyo si Beelzebul, mas malakas ang nasa sa iyo, hindi ka nito makukuha at di niya mapamamigay ang nasa sa iyo. Sapagkat siya ang gagapiin mo at sasalanggahin mo dahil hindi kanya kayat ang kakayahan mo'y sa Ama. Ngayon, kung ika'y natalo, kasama ka na niya. Paano mong sasabihin, ikaw ay sa Ama? Sa makatwid, ang nakikiisa sa Ama, hindi mapapatalo ng Ama, sapagkat alam niya ang sa Kanya at kilala niya kung sinong di Kanya. Kaya kung kayo'y natatalo na, huwag niyong ipagmagaling ay Ama. Sapagkat sinasabing, Ama ko, Ama ko, Ama ko, gawa mo pala'y kay demonyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At ito'y masakit tanggapin ng mga huwad at mapagpaimbabaw. Subalit ang makatotohanan, papalakpak ang tenga, magagalak ang puso, magsusumigaw ang bibig, puso niya ay nag-aalab. Sapagkat tapat ang kaloob sa Kanya. Yaon ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't sa mabuting balita, dalawa ang inaabutan. Ang mabuting tumatanggap at ang masamang tumanggap. Kaya naman ang masamang tumanggap sa halip na nagbago'y lalo pang sumama. Sa halip na nasiyahan lalo pang nalumbay. Sa halip nagmagalak, siya ay nagdalamhati. Sapagkat naroroon sa kanya ang hindi makawala-wala. Sapagkat ayaw niyang tanggapin ang sa kanya ay magpapalaya. Magalak, magbunyit, magpasalamat. Yaong pininid na ng Ama ang puso nila sa Kanya sapagkat nakitang tapat silang anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala, umbaga, tao, kung ganang pag-iisip mong pagkataong maglilimit, magsusuri nito, hindi mo matatanto. Subalit siya ng patutong espiritu'y sumasayo, mawawawaan mong tinuran ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad ang tuwirang puso nito'y nabuksan, kakibat ang kaisipan, nagkatungmat, nagkatama, buong katauhan, Ama ng ibabaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Wala mang banal na nilalang, wala mang di nagkasalat, nagkamali. Subalit nang natunton at tinanggap ang katotohanan, ang tumanggap ay nakalaya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hadyo ka kamalaya.
Netkaramanayahan, netkaramanayahan, netkaramanayahan. Saan ba naman magpupugad ang lawin? Kailanman ay hindi pupugad ang lawin sa mababa lang. Kaya't ang taong nagpapakataas, hahanapin niya ang taluktok, doon siya tatahan. Ngunit ang taong nagpapakababa, hahanapin niya ay amang dakila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, damdamin nyo'y mga pukaw. Ang wika nga, niknikmang naturingan, di nananahan sa malinaw at malinis na tubig yaan, kundi sa marumi at sa putikan. Kaya't kailanman ang malinis ang isipan, di niniknikin, di uuuring. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At siya naman ang nakikinabang na anak ng Ama, yaong nagsusumakit at nagsusumikap, magpalinis siyang ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga tinurang maliwanag, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kung magkagayon at kaisa ka ng kabutihan at kabanalan, tutulong kang maglapit sa kapwa mo para magkaroon sila ng pagkakaisa at pagkakasundo. Tutulungan mo ang ama at yung anak na kinilalang tinanggap upang magkaisa ang bawat isa. Hindi ikaw ang magiging daan ng hidwaan, ng alitan at kagalitan. Hindi ikaw ang magiging daan ng kahinaan, ng karupukan at kadiliman. Kundi ikaw ang magiging daan ng nadidimlan ay magliwanag, ang nawawalay ay napapalapit. Tao, kung namumugad na sa mabuti ang kapwa mo't inaagaw mo pa, sino ka? Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't kailanman walang itlog na bagong panganak, hambing sa sanggol, nakapagdakay bugok at nabulok. Kundi ito'y nabibilig kapag ito'y nabasa at dinalukuban na ganap. Yaon ang ibig kong ituran. Kung ikaw ay nilukuban, ngunit ika'y humiwalay, kailan may di matutuntun mo't masusunod ang katotohanan, sapagkat ang amoy hindi buhay sa iyong katauhan, ang katauhan mo'y may lakip na dilim iyan. Tao, ang nais ng Ama, tinalima mo ba'y siya? Sinunod mo ba'y siya? Kinamtan mo ba'y siya? Manahan ang puso mo sa kanya, isip mo'y talaan ng mga aral niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, ang may pandinig ay nakarinig, ang malinis ang isip ay nakaunawa, ang pusong mabuti ay tumanggap, at ang may pagmamahal ay nagalak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sasabihin mo ba sa kapwa mo ang hindi marapat kung mabuti laman ang puso mo? Makapagsasabi ka ba ng hindi maganda kung malinis ang isip mo? Kung magkagayon, ang sino mang nag-iisip ng di maganda sa kapwa-tao, yao'y masama, at ang naghahari, hindi Ama, kundi huwad. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad ang nagbubuklod sa kanyang mga kapatid at nakikiisang bumuo ng mga layuning tumpak at marapat, sapagkat yaon ang nais ng Ama, masilayan niyang mga anak niya ay tumpak at
tama ang gawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap na makalaya at nasusuri ang pumapasok sa diwa. Ninanam namang kalooban kung nababatid na di sa Ama, pinipilit at pinagsusumakitan niyang ito'y huwag niyang damdamin at pakiramdaman na mainam. Sapagkat ang nais niya, patuloy na mabuhay ang kalooban ng Ama upang ang paghahari niya ay huwag mawalay sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano mong babasbasan ang kapwa mo tao? Huwag kang magagalitin kung magagalitin ka naman. Paano mo sasabihin sa kapwa mo, huwag kang matampuhin kung matampuhin ka naman. Paano mong ibubulong sa kapwa mo, huwag mong gawin yaon, masama iyaon, ginagawa mo naman. Ang wika ng Ama, huwag kayong tumulad sa mga paimbabaw ang gawa, tupdin nyo ang aking salita at tutuparin ko ang mabuti sa inyo pawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't gayon binubuo ng Ama ang anak niyang nalilikom niya. Gayon pinapantay niya mga isip at kalooban sa Kanya. Gayon patuloy niyang nililinisan ng pananaw at pandinig nila. Gayon nililinisan buong kalooban nila upang ang sa Kanya mapaghari sa kanila. Tao, binalangkas kayo ng tama, binuo kayo ng tumpak, ngunit huwag niyong samahan ng liko-likong gawa. Mahal na mahal ko kayo. Yaon ang habilin pawa, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag nagsuri ang taong nagpakatotoo at nagbago, ni ayaw niya nang balikan kung sino siya sa una niyang buhay, sapagkat siya mismo'y sukab na sukab sa kanyang sarili. Kaya't ni ayaw niyang maisip kung sino siya noon at ngayon. Nais niyang mabuhay nang wag nang nawawalay sa kanyang nasumpungan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay makadamang tuwiran, malubos ang sa inyo'y galak at pagmamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang wika ng Ama, kung ang ginto ay dinadarang sa apoy upang durugin at muli buuin, at kapag ito'y buo na'y matatag at matibay, gayon din naman, mga anak kong sa aki, sumusunod na lubusan. Sapagkat may handa akong dulangan na di nakikita, at may nakalaan akong walang makakakita. Kaya't ang tapat at totoo sa aki, sa tuwin ay inaaliw at nasisihan ng damdamin sa akin ay kinakantan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano mo ito sasambitin kung wala kang mawawaan? At kung mawika mo man, di mo naman titupdin. Yaon ang wika ng Ama, anak, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag ang saksakan ng kuryente
parehas na positive. Hindi aandar. Kaya kailangan negative-positive. Subalit, para lamang sila'y magkaroon ng pwersa. Kaya nagtutulungan sila. Sapagkat kukuha sila ng pwersa sa electric, sa kuryenteng dadaloy doon, patungong refrigerator. Ngayon, kung ang tagahari ng Ama siyang tinatanggap mo, siyang lakas, tibay, tatag, at galak mo. Sapagkat sa kanya katuwirang kumukuha ng positibong kalakasan, yamang negatibo ang kahinaan mo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't nang pagdaupin ang kagustuhan ninyo, nagkaisa kayo sa banal na Espiritu. Mahal na mahal, may habilin ang Ama mula pa kay Jeremias. Mabuti pa'y kainin na lamang ninyo ang inyong mga handog na susunugin, kaysa ng mga handog na pinagsasaluhan ako. Kasama ng mga handog na pinagsasaluhan ako, si Yahweh na makapangyarihan. Ang Diyos ng Israel ang nagsasabi nito, nang ilabas ko kayo sa Ehipto, ang inyong mga ninuno, hindi ko iniutos sa kanilang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit nais at layo ng Ama, sundin mo siya, pangalawa lamang ang gusto mo, sapagkat kapag siyang inuna mo, walang maling magagawa ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Sumigaw ka ng Amen! Amen! Anong naramdaman mo nang sinigaw mo'y Amen? Sumang-ayon ka, kaya Amen, wika mo. Ang tao, hindi alam yung ibig sabihin ng Amen. Ang ibig sabihin ng Amen, sumasang-ayon ka. Inaayunan mo yung mga sinasabi mo sa Ama at sinasabi niya sa'yo. Ang sabi mo, Panginoon kong Diyos at Ama ko, nananalig po ako sa'yo. Amen! Nananalig ka'y paglabas mo rito, iba-iba na isip mo. Nananalig ka, nagtitiwala ka, nasa lubong mo lang si Pedro at may kinuwento sa'yo, nagalit ka na. Nagtitiwala ka, nang nakausap mo yung isang kapwa mo at iiwanan mo yaong nagtuturo sa'yo at nagturong nauna. Sinong sinigurado mong guro mo? Alam kong may magagawa ang Ama, tulad lamang ng guro ng mga awit. Gaano man siya kasikat, gaano man ang kanyang naabot, hindi niya dapat talikdan ang naging guro niya. Sapagkat kung di sa guro niyang iyon, hindi uminam ang karunungan niya. May tinig man siya, may boses mang maganda, kung di siya natuto ng mga kailangan na dapat niyang sundin, di sisikat siya bilang tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ang mangyayari sa inyo, manalig umangkin na
tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Kapag nanalig ka, angkinin mo na. At nang angkinin mo, pananaw mo wala pa. Kaya nang sabihin niya, anak, sumunod ka sa akin. Nasaan ka bang susundan ko? Abay, isipin mo na lamang ang buhay mo, saan ba nagmula ito? Kung gayot, alam mong may Diyos ka palang totoo, bakit di mo sabihin, susunod po ako sa iyo? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Upang sa gayon, ang mga mabubuting layunin ng kapwa mo'y mithiin mo ring angkining gawin. Upang lahat ng layunin ng kapwa mo ay mithiin mo ring gawin. Upang lahat ng mabuting sa isip ng kapwa mo'y matularan mo rin. At upang damdamin ng kapwa mong nagpapakabuti, ay magawa mo rin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't matwid na tinura ng Kristo, sapagkat batid na batid ang laman ng isip ng mga taong yaong sumusuri at naghanap ng hiwag at himala. Palatandaan kung ano ang pagkakanyang Diyos ay sa Kanya. At ang Kanyang paghahari Diyos na nga ito. Ganyan ang tao. Maraming proseso para sa kapwa niyang gawin mo, para ikay mapatutuhan ang lingkod ng Diyos. Sa Ama, sundin mo lamang ang gusto niya. Sumunod ka sa kalooban niya. Tupdin mo ang nasa niya. Sumusunod ka sa Kanya. Anak kaniyang tumatalima. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, ano ba ang gusto niya? Anak, pagmulat ng mata mo, ihandog mo na buhay mo, pangungunahan kita, gagabayan kita, ako'y pagtiwalaan mo, manalig kang tapat, at huwag magbabago ang isip mong ito. Hindi yaong pagkatapos mong dumulog, nakita mo si Pedro at si Juan na igit ka na.